Magandang araw po. Ito po si Maluti Kia ng Maltic. Ang ating po pag-uusapan ngayong araw na ito ay dun sa issue na dapat bang nag-oath ang Vice Presidente dun sa House Inquiry. Bakit po natin ito pag-uusapan? Kasi napakahalaga na maintindihan ng taong bayan ano ba ang difference sa witness at sa resource person. Yang pong differences na yan ay nailatag sa Supreme Court decision, Senate of the Philippines versus Executive Secretary Ed Ermita. Yan po, noong 2006 ay ilinahad ng Supreme Court na ang witness ay nagbibigay ng factual, personal knowledge, testimony pag sa congressional inquiry. Samantalang ang resource person ay consultative at technical expert, specialist ho siya. So hindi kailangan ng oath-taking, no? Pangalawa po, napakahalaga na ang rules ng isang inquiry in aid of legislation ay na-publish. Nabasa ng taong bayan, napaka-importante po yun para natin malaman ano ba talaga ang rights ng mga humaharap sa isang congressional inquiry. Marami na pong congressional inquiry na nangyari dito sa atin, sa kasaysayan ng ating kongreso. Simula nang nagbukas ito noong 1986 hanggang sa kasulukuyan. So 5 kaso ang ating natunghayan sa kasaysayan ng kongreso mula na nagbukas ito noong 1986. Ang una po dyan, yung tinatawag na Clark Centennial Expo. Humarap po si dating Pangulong Fidel V. Ramos sa Senado para magbigay diin kung ano nangyari dun sa issue tungkol sa Clark Centennial. No? Makikita po natin noong 1998 na exonerate ang lahat na involved dyan at lumalabas na yung mga kinasuhan ay hindi naman actually na-file ng kaso dahil hindi po majority ang pumirma dun sa committee report. Pangalawa pong example na kung saan ang Pangulo ay humarap sa Kongreso o sa Senado ay yung Hello Garci noong 2005. Natatandaan po ninyo, yung Hello Garci ay nagkaroon rin ng investigation at again noong 2007 nagkaroon ng reinvestigation tungkol dito. Lumalabas po doon na ang sinabi ng Korte Suprema na yung involvement sa wiretapping ay hindi po pwedeng tanggapin as proof dahil po hindi na lathala ang mga rules ng Inquiries in Aid of Legislation ng Senado. Pangatlo po, nangyari rin po yan dun sa tinatawag na NBN-CTE deal, kung saan dahil nagkaroon ng inquiry, nagdesidido ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na isatabi muna yung agreement na yan. Noong 2015, humarap po sa Senado ang Pangulong Noy Aquino kung saan pinag-usapan ang SAP 44. Doon naman po nakita natin na ang diin ay tungkol sa command responsibility at accountability ng pinuno. Noong 2016, again, si President Aquino ay humarap sa Senado tungkol dun sa Deng Baksha investigation. So makikita natin sa kabuuan, napakaklarado, kung ikaw ay witness, kailangan ka mag-oath. Kung ikaw ay resource person, hindi mo kailangan mag-oath. Yan po ay hindi ayon sa Vice Presidente, yan po ay ayon sa Korte Suprema na nag-rule noong pong 2006 kung ano ang pagkakaiba ng dalawa. Ngayon, punta ho tayo, bakit si Presidente Duterte, ang dating Presidente Duterte ay nag-oath? Nag-oath ho siya kasi ang kanyang imbitasyon ay tungkol sa isang programa ng kanyang administrasyon, and that is yung ano ang role niya sa war against illegal drugs as witness to the program that was identified under his watch. So klarado po sana tayo na pag naririnig natin ay may maling ginawa, hindi nag-oath. Hindi po kaagad ganoon. Klarado sa Korte Suprema na ang mahalaga ay kailangan na publish ang rules and regulation on inquiries in aid of legislation. Hindi po pwede yung on the day itself, nagkaroon. Hindi rin po pwede yung sasabihin kaagad, suppletory ito. Ang kailangan ay na-publish.
At meron po ang House of Representatives at ang Senado dyan. Ang problema, pag sinususugan, iniiba, at hindi nagsistick dun sa na-publish na implementing rules and regulation. Kaya po, ang witness iba at ang resource person iba. Ito po si Maluti Kia ng Maltik. Like, follow, and share.